Hi guys, it's been a while and I wanted to share some tips para doon sa mga gustong maging VA. So first is do your research. Yun talaga yung pinakauna kasi if you're still employed, don't quit yet. Mag-research muna kayo ng pros and cons pagiging VA, paano ba magiging VA, gaano katagal yung client hunting, and then ano-ano yung mga kailangan nyo. So, kailangan nyo mag-research. Don't rely na nagtanong ka, kunwari, nagtanong ka sa akin na, ano ba yung mga, ganyan-ganyan? Paano ba maging ganyan-ganyan? So, kasi iba-iba pa rin. Iba-iba pa rin yung magiging sagot ng iba't ibang VA or freelancer kasi depende yan dun sa niche. Second is, try to choose your niche wisely. Kasi, mahirap mag-jump or mag-switch ng niche after few months already or few years already. So, maganda na alam nyo yung gusto nyo gawin. And, lagi ko yung sinasabi sa mga ahente ko na pumili kayo ng niche na kaya nyo gawin for more than 5 years na hindi kayo nababurn. Kasi, pag pinipilit nyo yung mga bagay na hindi naman talaga nyo gusto, mababurn out lang kayo and then at the end of the day, itra-drag nyo yung sarili nyo gawin yun dahil kailangan. And then, hindi nyo may enjoy, hindi kayo less yung nyo, tawag dito. Less yung inspiration yung mag-learn ng mga bago kung hindi nyo naman talaga siya gusto. Proven and tested yan. The third one is invest in your skills. After you choose your niche, invest in your skills. So, pwede kayong mag-enroll dun sa mga paid trainings. Meron din naman siyang mga free training. So, invest in yourself. Ibig sabihin, hindi naman kailangan laging may bayad. Basta maglalaan kayo ng oras para mag-upskill at madagdagan yung skills mo for your services. Kasi, as a VA or freelancer, services ang ino-offer natin. So, anong i-offer mo kung wala kang skills? Kung yung skills mo is outdated, kung hindi ka nag-upskill, mapag-iiwanan ka. So, always invest in yourself. Lagi ko din yan sinasabi sa mga ahente ko. Every day, as much as possible, kahit 30 minutes or 1 hour, mag-training kayo ng kahit ano na related dun sa field nyo or dun sa niche nyo para at least nadadagdagan kayo. Hindi mo mapapansin na expert ka na dyan sa ganyang niche. Dahil lang sa 30 minutes investment mo or 1 hour investment mo every day. And then the fourth one would be invest in your devices. So, kasi pag mga freelancer, wala namang nagbibigay sa atin ng device pag magsisimula ka. So, you need to invest in your tools. So, computer, laptop, mga ganyan, kung ano mang kailangan mo. May mga clients na, may mga freelancers na masuswerte na binibigyan ng mga clients. But, still, kapag nagsisimula ka, syempre you need to have your own devices and softwares kung kailangan. So, you research kung ano ba yung magaganda or ganyan. And then the fifth one is, don't rely on trainings na ibibigay sa inyo. Hindi po spoon feeding ang freelancing or pagiging VA. Hindi siya, very different siya sa corporate jobs. Kasi pag corporate jobs, usually, malalaking business yan. And then, pagkapasok nyo sa trabaho or na-hire kayo, merong training period. Itre-train nila kayo dun sa mga processes nila and ganyan. And whatsoever. But here, you need to learn. Kailangan mong matuto ng sarili mo. Kasi, iba't iba yung business. Hindi, yung mga business kasi na ina-apply ng mga freelancers and mga VA, we have SMEs. So, small to medium business owners. So, pwedeng kaano ka ng mga CEO or ganyan. So, iba-iba ang process ng mga business na yan. Hindi sila magkaparehas lahat. So, you need to learn to adapt
ganun. Kailangan mabilis kang mag-adapt. And then, you need to train yourself din. Hindi ka pwedeng mag-rely dun sa, may mga VA agencies na nagtre-train ng mga overviews ng iba't ibang niches or iba't ibang skills. Pero, you need to do your own trainings din. So, ayun lang. So, I hope that helps. If you have any questions, just send me a comment or DM.